Mga kapatid, hayaan niyo pong simulan ko ang pangangaral na ito sa isang katanungan. Meron po ba sa inyo ang nakaranas na sa inyong mga telepono o mga cellphone nang may dinownload po kayo na app o application, pero nung dinownload niyo po ito, hindi niyo po una ma-download, but after that, nung ma-download niyo man siya, hindi po ito gumagana ng maayos o sabihin na natin nagloloko siya o nagmamalfunction. Well, hindi po ako isang IT expert. Baka po merong mga IT expert dito. Pero isang reason po kung bakit ganyan ay dahil outdated po yung operating system ng inyong mga telepono o yung tinatawag na OS. Kailangan pong i-update. Well, sa mga techie po natin, ng mga tita at tito po dito, yung operating system po natin, kung ang telepono nyo po ay Vivo, Realme, yung mga Samsung, ang operating system po ng mga cellphone ninyo ay Android. So, hindi po yan tatak ng cellphone. Pag kayo naman po ay may Apple or iPhone, ang operating system ng inyo pong mga telepono ay yung tinatawag na iOS or iPhone Operating System. And so, it is crucial po pala para gumana ng maayos yung mga application na yan na dina-download ninyo, kailangan updated yung operating system ng inyong telepono. Dito po, makikita natin na mahalaga po pala yung tinatawag na OS para mag-function ng maayos yung mga gadget natin o yung mga apps na dina-download natin dito. In fact, pwede po nating masabi na mahalagang kondisyon yung maayos at installed na operating system bago gumana yung mga apps sa ating mga telepono. Alam nyo po, mga kapatid, ba't ko po nabanggit ito? Wala rin pong iniwan ito pagdating po sa tinatawag ng mga spiritual gifts o yung mga apps in relation doon sa Christian love o sa operating system ng ating buhay. Hindi din po gagana ng wasto yung mga kaloob, yung mga apps, kung una sa lahat, wala pong pag-ibig na tama at wastong updated at naka-install sa ating mga buhay at paglilingkod. In fact, we can say that the gifts will only malfunction. Magloloko lamang po ang mga ito kung wala po siyang pag-ibig na siyang motibasyon kung bakit ito ginagamit sa loob ng iglesia. Hayaan niyo po na magbigay pa po ako ng isang halimbawa. Kayo po ba'y nakakita ng isang bagon na ng tren na pinaandar ng wala sa riles nito? Alam natin ang isang tren o bago ng tren, pag pinaandar ito ng wala sa riles nito, it will do more harm than good. Makakapanira po ito at makakadisgrasya po ito. At ganyan din po yung usapin ng spiritual gifts. Kapag ang mga kaloob po ay hindi ginagabayan ng riles ng pag-ibig, tiyak ang mga kaloob na ito ay gagawa lang po ng kasiraan sa ating iglesia at kahit po sa ating sariling mga buhay. Kaya ganyan po kahalaga ang usapin ng pag-ibig. In fact, kung titignan po ninyo dito sa section na pag-aaralan natin ngayon, from chapter 12 to chapter 14, so hayaan nyo muna po, nadalihin ko po kayo sa pinaka-context nito, nung chapter 13, nasa section po ito ng usapin ng spiritual gifts from chapter 12 to 14. In chapter 12, i-explain po ni Paul doon, bakit po, ano po yung layunin at intensyon ng Diyos sa mga spiritual gifts. Pero pagdating naman po dito sa chapter 14, sasabihin niya sa mga taga-Korinto, I want you therefore to desire the higher gifts, which is the gift of prophecy. Kasi yung prophecy po o yung pangangaral is the gift that really edifies the church. Pero mapapansin po ninyo doon sa puso o doon sa heart, sa gitna ng section na ito, inilagay ni Pablo dito sa chapter 13 at the heart of this section is the importance of love. Ang kahalagahan na ang lahat ng atin palang endeavor sa Christian ministry and use ng ating mga gifts ay dapat permeated, dapat naka-found, dapat motivated ng pag-ibig o pagmamahal. Dahil kung titignan po natin ang pag-ibig ay parang riles sa tren. Kung titignan po natin ang pag-ibig ay parang operating system sa mga application na meron tayo.
Ang trend magloloko, ang mga application magloloko, hindi magfa-function ng tama kung wala una sa lahat pag-ibig na siyang kumokontrol at siyang gumagabay dito. Kaya nga sa umagang ito lamang po ang mensahe na nais ko pong iwan sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, ang pag-ibig ang kinakailangan na kondisyon para sa tamang gamit ng mga kaloob. Love is the necessary condition or the prerequisite for the proper use of the gifts. At hayaan niyo po mga kapatid, na tignan po muna natin sa chapter 12 verse 1 upang i-unpack natin itong message natin na ito sa umagang ito. Tignan niyo po muna sa inyong mga Biblia sa verse 1 ng chapter 12. Ang sabi po ni Pablo dyan, "Now concerning the spiritual gifts, I do not want you to be ignorant." So malinaw po dito na ang usapin ay may kinalaman po doon sa mga kaloob o spiritual gifts. Ngunit meron pong ginamit dito si Pablo na literary style na tinatawag po natin na litotes o sa Tagalog, kung familiar po kayo, padili. Yung literary style na padili ay gumagamit po tayo ng negatibong ekspresyon para idiin yung positibong mensahe natin. Alam nyo po, araw-araw halos ginagamit natin ito. Kapag tayo nagyayaya sa iba at sasabihin natin sa kanila, hindi ka magsisisi pag sumama ka. Anong ibig sabihin po nung hindi ka magsisisi? May enjoy mo. Gumagamit ng negatibong ekspresyon para idiin yung positibo. Minsan po, hayaan nyo po, patawarin nyo po kung gagamitin ko itong minsan nasasabi nating expression. Di ba pag may mga kaibigan tayo o mga kausap na hindi po maayos o hindi po nasa nasa ulirat nila, minsan nasasabi natin, huwag kasing maging tanga. Ganun po yung minsan nasasabi natin. Pero ang ibig sabihin lamang po natin doon ay gusto nating maging maalam sila, maging marunong kasi sila, at hindi sila dapat maging mangmang. Kung titingnan po natin, hindi ko po sinasabi na yun yung mismong binabanggit ni Pablo dito, pero parang ganon. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, regarding spiritual gifts, I do not want you to be ignorant. Ayoko kayong maging mangmang dahil ang gusto ni Pablo is maging marunong sila, maging maalam sila sa kung ano yung disenyo at layunin ng Diyos, bakit niya ibinigay sa kanila at pinagkaloob itong mga spiritual gifts. And this is the reason, bakit po binigay ni Pablo ito, dahil mahalaga ito, dahil ito yung nagiging problema ng mga taga-Korinto. Ginagamit po kasi nila yung kanilang mga spiritual gifts sa sarili nilang intensyon at sarili nilang layunin, sa sarili nilang disenyo. Imbis na po gamitin yung mga spiritual gifts to foster mutual care and independence, yan po kasi yung design ng Diyos kung bakit may varied gifts na binigay. Pansinin niyo po, wala po sa iglesia na nasa Kanya na ang lahat. Di ho ba? Bakit po? Because God, He decided through Christ, through the Holy Spirit, He has given different gifts sa bawat iglesia, sa bawat mga mananampalataya upang walang isang maaring magmalaki, and so it will foster mutual care and interdependence. And because everyone has varied gifts, sabi ni Paul, parang katawan, hindi pwedeng magmalaki yung mata sa ilong o yung ilong sa bibig kasi bawat parte kailangan yung kaloob ng bawat isa. And as we foster mutual care and we know that we are dependent with one another, may iisa lang tayong itinataas. May iisa lang tayong pinagbubunyi at pinagmamalaki. At sino po yun? The source of all gifts. It is the Lord Jesus Christ. Ngunit kung titignan nyo po, imbis na yan yung gawin ng mga taga-Korinto doon sa kanilang spiritual gifts, ay naging okasyon ito ng kanilang pagmamalaki o pride sa kanilang mga puso. At dahil po may pagmamalaki sila sa kanilang mga kaloob, ay imbis na magkaroon po sila ng interdependence, ginawa po nilang kompetisyon yung kanilang mga kaloob sa isa't isa. Imbis na po yung mga gifts ay magtaas kay Kristo, ginamit nila yung mga kaloob nila na magtaas sa kanilang mga sarili upang apakan at babaan at ibaba ang kanilang mga kapatid
sa pananampalataya. They created this atmosphere of competition on spiritual gifts in the church. And so instead, the church of becoming a body of Christ, where each part depends on each other, yung church ay naging gymnasium, naging sports gymnasium, na kung saan doon ay nagpapagalingan sila, nagpapahusayan sila sa isa't isa. At alam niyo po, kapag kayo nag-create ng competition sa loob ng church, syempre, maglalagay ka kung sino yung number 1. Tama. Anong klaseng gift yung number 1? At sa mga taga-Korinto, ang kanilang itinaas ay yung speaking in tongues o yung pagsasalita sa iba't ibang mga lengguwahe. Because the reason is yung speaking in tongues ay medyo impressive, spectacular. Kaya marami yung nahahatak. Kaya ang sinasabi nila, ayan, yan ang ilagay natin na number 1 na spiritual gifts. And so kapag merong tao sa atin na may ganitong spiritual gift na speaking in tongues, mataas yan na gift. Ngunit alam niyo po, nakakagulat. Kasi dun sa binasa natin, dun sa verse 27 hanggang 31 ng chapter 12, Paul agreed na meron pala talagang hierarchy ng spiritual gifts. Meron talagang number 1, number 2, number 3. Pero ang nakapagtataka, basahin po natin, kay Pablo, ginamit po niya yung marker ng hierarchy. Pansinin niyo po yung words na ginamit dito ni Paul. First, second, and third. Anong sabi niya? Yung first, apostles. Second, prophets. Third, teachers. And then, miracles, and then gifts of healing, and then helping administration, and then sa dulong-dulo, dun po niya nilagay yung various tongues. Hindi ho ba parang sa basketball may pasimpleng siko si Pablo doon sa mga taga-Korinto dito? Kasi ang itinataas po nila is yung speaking in tongues, pero sabi ni Paul, yes, I submit to you, merong hierarchy ng spiritual gifts, merong competition, pero you see the number 1 gifts are apostles, prophets, and then teachers. Pansinin niyo po, ito yung ministry ng word, diba? Pero anong sabi niya? Yung dulong-dulo, the least among all the gifts you see is speaking in tongues. And this shows how ignorant they are. Pagdating po doon sa disenyo at layunin ng Diyos, doon sa mga spiritual gifts. And because of that, makikita po natin na ang nagde-determine po pala ng pagiging useful at value ng isang spiritual gifts ay hindi yung pagiging impressive ng kaloob, hindi yung pagiging spectacular ng kaloob. Ang nagde-determine ng value ng spiritual gifts ay kung ano yung benefit na ine-extend nito sa iglesia. Kung ano po yung benepisyo na ibinibigay nito at kung paano ito nagpapalakas sa church. And that is why in chapter 14, you will notice, anong sabi po ni Pablo? I want you to desire the higher gifts. At ano daw po yun? It is the gift of prophecy. I want you all to prophesy. But notice, bago po niya hamunin that the Corinthians will strive towards the gift of prophecy, nilagay muna niya dito sa chapter 13, sabi niya, but wait, this is the most important part. Huwag niyong kalilimutan yung tema ng pag-ibig. Because at the end of the day, walang magiging value, walang magiging halaga ang lahat ng inyong gagawin at ministry sa loob ng iglesia kung hindi ito motivated ng pagmamahal nyo sa Panginoon at pagmamahal nyo sa isa't isa. There is a qualification that is foremost in our use of gifts that far exceeds the gifts itself, and that is the grace of love. Meaning, brothers, before we seek and desire the higher gifts, we must first abound in the grace of love. Bago po pala tayo tumalon sa chapter 14, bago po tayo mag-exercise ng mga spiritual na kaloob, ang sinasabi ni Pablo, the most excellent way, the most important thing is first we must abound in the grace of love.
That we love God first with all our heart, and that we exercise the gifts because we love the church. We love to build the body of Christ up so that all glory will belong to Him and His kingdom will advance. Inuulit ko mga kapatid, bago ang paggamit ng mga kaloob, dapat pala tinitiyak muna natin na lumalago tayo sa biyaya ng pag-ibig. Because the grace of love will always far exceed any spectacle, any impressiveness of the spiritual gifts. Kaya nga ano pong sabi ni Pablo sa dulong-dulo ng chapter 12, verse 31. Notice, anong sabi po niya? Yes, desire the higher gifts, but still, and yet, but first, sabi niya, let me show you the more excellent way. And that is the way of love. Kaya nga ulitin ko mga kapatid, ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Ang pag-ibig, ang kinakailangan na kondisyon para sa tamang gamit ng mga kaloob. Dahil ganyan po ang mangyayari sa ating mga kaloob at mga ministry sa loob ng church. If this is not saturated with love, para po itong mga application na hindi po gagana, makakabigat lang sa cellphone ninyo, para po itong trend na hindi po gagana ng maayos, makakadisgrasya lamang dahil walang riles ng pag-ibig na gumagabay dito. At meron po lamang tayong 2 punto ngayong umagang ito na titignan natin bakit mahalaga pala yung pag-ibig bago tayo mag-exercise ng mga spiritual gifts natin. So una, dahil tatandaan po natin, love alone gives value to our gifts. And second, love alone is the intended message of the gifts. Inulit ko po, una, dahil pag-ibig lamang ang nagbibigay halaga sa kaloob. At pangalawa, dahil pag-ibig din lamang ang tunay na mensahe ng mga kaloob. So first, love is what gives value to the gifts. Mga kapatid, familiar po ba kayo doon sa Filipino series na coins? Yung may mga nangongolekta po ba dito ng mga coins, no? Kung may mga collector po dito, yung misis ko po kasi may tito po siya na mahilig mag-collect ng mga coins. At meron po siya yung tinatawag na Filipino series coins. At ito po yung mga makikinang, makintab, maganda yung design ng mga coins compare mo sa ordinaryong mga coin natin. Pero alam niyo po ba nung 1998, January nung 1998, dinemonetize na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin po, pag dinemonetize na, this is no longer fit for circulation. Wala na itong value, wala nang halaga. At ganyan din po yung sinasabi ni Pablo dito patungkol sa mga spiritual gifts. Pwedeng yung maging spiritual gift mo makinang, makintab, maganda. Pero kung wala yung pag-ibig, wala rin yung value. Parang isang demonetized coin. And somehow, para idiin yung puntong yun, pansinin po ninyo, from verses 1, 2 to 3, kukuha si Pablo ng 3 uri ng mga gifts. First is the gift of tongues. Verse 2 is the gift of knowledge or prophecy. And then pagdating sa verse 3 is the gift of extreme Christian ministry. Pagdating po dun sa verse 1, anong sabi niya? Anong gift ang ginamit niya? The gift of tongues. Sabi niya, if I speak in the tongues of men and even of angels. So, warning lang po ito. Karaniwan, ginagamit po ito ng mga charismatic na sinasabi nila, kita mo, may speaking in tongues na ang language ay sa mga anghel. No. Ang ginagamit po dito ni Pablo ay gumagamit po siya ng literary style na tinatawag natin na hyperbole. Di ho ba? Yung pagmamalabis. Ang sinasabi po ni Pablo dito na kahit pa sobrang husay ko na sa kaloob ng speaking in tongues, to the point na parang nagsasalita na ako ng lengguwahe ng mga anghel, that even I speak in the tongues of angels, pero ang sabi niya, but have not love, I am just like a clanging cymbal and a noisy gong. Hindi ho ba napakagandang contrast nun? Kasi minsan pag may expression nga tayo, parang anghel yung tinig mo. Di ba? Pero anong sabi po ni Pablo? Kahit na parang anghel na yung tinig mo, pero kung ginagawa mo yung kaloob na yan ng walang pag-ibig, ingay lamang yan. Maingay na gong at
kalembang lang ng kampana. Di ba, alam po natin yung mga gong, wala naman pong tono yun eh. Na-imagine nyo na po ba yung sarili ninyo, magbabayad po kayo ng ticket sa isang concert. Pagpasok nyo po sa isang concert, ang ginawa lang po doon ay tuloy-tuloy ng paghampas ng kalembang. Kung isang oras po kayo doon, paglabas nyo po doon, tiyak po ako, may isa po kayong tinanggap. Masakit ang ulo ninyo. Kasi walang tono po yun, walang variation, walang chords, wala pong time signature, wala pong pleasure na makukuha doon. And somehow Paul is saying that even if you speak in the tongues of men, sobrang husay mo na sa kaloob na ito, but if you have not love, you are only good for one thing, and that is giving the church a headache. That is what will happen to you. You're just a noisy gong and a clanging cymbal. And in verse 2, anong sabi niya? Gagamitin niya yung isa pa ulit, the prophetic gifts. And sabi niya, even if I have all knowledge and understand all mysteries. Pansinin niyo po dito, Paul is somehow using himself here. Kasi personal pronoun yung ginamit ni Pablo po dito. Dahil una sa lahat, siya rin po yung nag-speaking in tongues. Makikita niyo po yun sa chapter 14, but I submit to you, yung speaking in tongues na ginagawa ni Pablo dito ay may kinalaman po sa gifts of revelation, but that's another topic. Pero kung makikita ninyo po, si Pablo din ay isang prophet, at ang sabi doon sa kanya ay pinagkatiwala yung maraming mga misteryo ng Ebanghelyo. Pero ang sabi po ni Pablo, kahit na sobrang lalim na at comprehensive ng iyong spiritual insight, pero hindi mo ito ginagamit sa pag-ibig. Anong sabi ni Pablo? I am nothing. And in verse 3, Paul said, even if I give all that I have and give my body to be burned. Notice, pansinin niyo po ang ginamit niya doon, possession, binigay ko na lahat ng possession ko, at dumating pa sa punto na hindi lang lahat ng possession ko yung binigay ko, kundi maski yung sarili kong katawan para sunugin na sa paglilingkod. Ngunit ang sabi nun, kung wala akong pag-iibig, Paul said, I gain nothing. You see, my brothers and sisters, dito sinasabi ni Pablo na kahit pala yung pinakamahusay na kaloob ay nawawala ng halaga kung wala itong pag-ibig. Yung kahit pa yung pinaka-extreme na service, kung ito ay hindi ginagawa sa pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa kanyang iglesia, ay ito'y nawawala ng halaga sa harapan ng Panginoon. Dahil ang mga kaloob at paglilingkod ay nagkakaroon lamang ng tunay na halaga kung ito ay ginagawa at ginagamit ng may presensya ng pag-ibig tuwing ito ay ine-exercise. The gifts only has value when we exercise it, when it is as it is motivated and saturated by love. At hindi po ba ito yung rebuke ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Dahil mali yung panukat nila sa kung ano yung pinakamahalaga na kaloob. Para sa kanila, sinusukat nila yung kahalagahan ng kaloob at yung value nito kung ito ay impressive, kung ito ay kamangha-mangha. Ngunit para kay Apostol Pablo, ang halaga pala ng kaloob ay nasusukat kung ito ay merong pag-ibig tuwing ito'y ginagamit. And this reminds us, this very important lesson, that our motivations, our motives in our service counts. Our motives in serving the Lord is what really gives value sa ating mga spiritual gifts at sa ating mga ministries. I know, mga kapatid, mahirap po ito na spiritual discipline. Pero I submit to you, this is a spiritual discipline worth cultivating. May mga spiritual discipline po tayo na ginagawa. We read the Bible every day, day and night maybe. Nananalangin po tayo. Yung spiritual discipline na pagdalo po natin ng mga gawain sa iglesia every Lord's Day, those are very important spiritual discipline. But I submit to you, this checking of motives every time we serve the Lord is a very important Christian discipline also.
na dapat po nating ginagawa at ginaganap. Because remember, without love, our gifts will just become liabilities to the church and even to ourselves. Ulitin ko po, it can become a liability not only to the church, but even to yourself. Kasi maaari ka po palang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon nang hindi pala motivated ng pag-ibig yung ginagawa mong paglilingkod. And that will expose the hardness of your heart later on. You can incur yung discipline ng Panginoon sa iyo kung tunay kanyang anak. Didisiplinahin ka ng Panginoon diyan dahil hindi niya gusto na magpatuloy ka sa iyong paglilingkod at pagmiministeryo nang meron kang mga wrong motivations. This will become a liability to you. And so, I submit to you na kailangan itong discipline o spiritual discipline na ito ng pag-check ng ating mga motibo ay kailangan po ay pinapractice natin. Now, I believe God is sovereign. Soberano po ang Panginoon. Kaya po niyang gamitin maski yung mga gifts natin that is wrongly motivated. Yes. But the problem is God blessing the church through it or despite of it? And ang habol po natin, ang nais po natin ay pinagpapala ng Diyos yung iglesia, hindi despite of the gifts, but because of it. Dahil ini-exercise ito ng may pagmamahal. Ini-exercise ito ng tunay na may pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga maging masikap po tayo dito sa Christian discipline na ito. Maging mapagbantay po tayo sa mga motivations natin. Is it motivated, yung mga gifts po natin, by selfish gains? Check po natin, is it motivated by self-promotion? Is it motivated because we want to be recognized? Because we want to be preeminent? Because we want to impress others? Because we want the position o the authority o yung iba po sa atin dahil napipilitan na lang. Dahil naitulak na ako dito wala na namang ibang gagawa nito, ako na lang, and so gagawin ko na lang siya. Ganun po ba yung mga motivation natin sa ating paglilingkod sa Panginoon? Ingatan po natin yan. Hindi ko naman po sinasabi na laging magiging puro yung ating mga motivation when we serve the Lord. Kung minsan may humahalo talaga ng mga maling mga motibasyon, pero mag-ingat po tayo. If those wrong motivations will be unmortified, pwede pong mag-take over ang mga maling motivations na ito kapag hindi po natin chine-check at pinapatay ito sa ating mga puso. And this will nullify, we will gain nothing, sabi ni Paul, and we will become nothing. Alam niyo po, sa book po ni Jerry Bridges, nung tinalakay po niya itong patungkol din sa spiritual gifts, sabi niya yung spiritual gift daw na walang pag-ibig ay para daw po itong zero na nilagyan ng decimal point sa likod. Kapag ang zero po pala nilagyan natin ng decimal point sa likod, kahit anong number pa ang isunod mo doon, mananatiling zero yung value nun. And what Paul is saying and Jerry Bridges is saying is the same as our ministry sa Panginoon. Ayaw po natin na tayo haharap sa Panginoon, hindi ho ba? Na tayo po ay haharap sa atin pong Panginoon na pinaglingkuran at papadaanin niya marahil sa apoy, papadaanin niya yung ating mga paglilingkod. At ito po ay makikita na gawa lamang po sa mga kahoy at dayami, sapagkat hindi po ito gawa sa gold, silver, and precious stones. And I submit to you, mga kapatid, kung gusto po natin ang ating mga Christian ministry at ang ating paglilingkod sa Panginoon, we want it to become gold and silver and precious stone before the Lord. Dapat po ito po ay saturated ng pagmamahal o pag-ibig. And so this is indeed a spiritual discipline worth cultivating. Alam niyo po, nung ministry ng ating Panginoong Hesukristo,
in-expose po niya yung ganitong kaugalian ng mga Pariseo. They use their gifts, they do the ministry para lamang po sa recognition nila. Sa Matthew chapter 6, kapag nagbibigay po yung mga Pariseo, anong ginagawa po nila? Pinapatunog po nila yung kalembang. At ang sabi ng Panginoon doon sa verse 2 ng Matthew chapter 6, they already got their reward in full, sabi ni Kristo. At hindi lamang po yun. 3 verses later, in verse 5 and verse 8, anong sabi ni Christ? Itong mga Pariseo na ito, when they pray, they want to pray in the streets so that they will be heard in the synagogues. At ang sabi po ni Kristo doon, they have their reward in full already. Wala pong ibibigay ang Panginoon sa kanila. Hindi po i-recognize ng Panginoon ito, yung mga paglilingkod nila. Alam ko po na tayo po dito sa CRC ay isang iglesia na nais pong maglingkod sa Panginoon. At gusto po natin na kung tayo po haharap sa ating Panginoong Yesus, we want to hear that, well done, my good and faithful servant. And so kung nais po natin ito, itiyakin po natin na minomortify natin yung mga mali o yung humahalong mga motibo sa ating mga paglilingkod. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ito po ba ay dahil gusto lang nating matanyag o gusto po nating ma-impress yung ibang mga tao o baka napipilitan lang tayo o baka naitulak lang tayo at ang ginagawa na lamang natin is we just want to finish the job. That's all. At hindi na po ito motivated ng ating pagmamahal sa Panginoon at sa Kanyang iglesia. Tandaan po natin, love alone gives value to the gifts. Without it, ay mawawalan po ito ng halaga o mawawalan po ng eternal na value ito. Ngunit ang pangalawa po na gusto ko pong makita natin, that love alone not only gives value to the gift, but love alone is the intended message of the gifts. Mga kapatid, familiar po ba kayo doon sa awitin na I want to know what love is? Meron po ba dito na nakakaalam nun? I wanna know what love... Hindi ko na po kakantahin, baka po hindi na po maging maganda. Pero ito pong awiting ito ay kinompose po ng isang British-American band na tinatawag The Foreigner. This is one of their greatest hits. And in 2020, this was dubbed sa Rolling Stone as one of the greatest songs of all time. I wanna know what love is. At sabi po di ba doon sa isang line doon, I wanna know what love is, I want you to show me. Alam niyo po, ito po yung perennial cry ng tao across history. We want to know what really love is. And dito sa verses 4 to 7, buti na lang, Paul showed us. Pinakita po ni Pablo dito sa versikulo 4 hanggang 7 kung ano po yung karakter ng pag-ibig. At ang sabi po niya sa verse 4, love is what? Patient and kind. At pagdating po sa verses 5 to 6, ang sabi niya, love is not only patient and kind. In the negative, doon naman niya inilagay, love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable and resentful. It does not rejoice at wrongdoing. And then in last, anong po sabi niya sa verse 7? And love, at the end of the day, believes all things, bears all things, hopes all things, and love endures all things. Napakaganda po ng description ni Paul sa pag-ibig. Pero ang pinakamagandang ginawa dito ni Pablo pagdating sa pag-ibig ay ginawa po niyang parang tao yung pag-ibig. He made love like a person. Kasi ginamit po niya dito yung verb na tumutukoy sa being. Love is. And then he described the character of love. Parang ginawa niyang tao. Love is what? Patient and kind. Paul here personified love, and he is rightly so. Bakit po? Because ultimately, love is indeed a person because it is ultimately and truly seen in the very person of the Lord Jesus Christ.
Ultimately, ipinakita po ng Panginoong Hesus sa atin kung ano ang tunay na pag-ibig dahil siya ang tunay na umibig sa Diyos perfectly. The Lord Jesus Christ loved the Lord our God with all His mind, with all His might, with all His soul. At siya lamang din po ang tunay na umibig sa kanyang kapwa na sa punto na ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang mabayubay sa ating mga kasalanan. We are the ones who are supposed to be crushed on that cross. It is our blood that should be na dapat ay dumugo at dapat bumuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat yung ating mga sarili ang dapat na durog doon sa krus ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. While we were still sinners, Christ died for us. While we were still wicked, boastful against God, rebelling against God, hindi hinintay ng Diyos na magbago tayo. Hindi hinintay muna ng Diyos na tayo ang humanap sa Kanya at pumili sa Kanya. But while we were still wicked sinners, anong sabi doon? Christ died for us. It is Christ our Lord who ultimately showed us what love is. Because Christ is patient, right? Christ is kind. Christ does not envy. He is not resentful and rude. Christ bears all things, believes all things, endures all things, and Christ hopes all things. And so makikita natin dito, ito pala yung sinasabi ni Pablo na layunin ng mga kaloob. Ultimately, ang layunin ng mga kaloob ay ilapat pala ang mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa bawat mga mananampalataya. Love, the love of Christ, is really the intended message of the gifts. Ito po pala yung pag-ibig ni Kristo ang dapat dala-dala ng mga kaloob natin tuwing ginagamit natin ito sa loob ng iglesia. Dapat po pala tuwing ine-exercise natin yung spiritual gifts, ito yung nadadama, ito yung nakikita ng mga kapatiran natin na mahal sila ng Panginoon, iniibig sila ni Kristo. Our gifts are designed to be just mere expressions of Christ's love and care for His people. The means of grace, everything, maski po yung mga doctrine na pinag-uusapan natin, we talk about total depravity, unconditional election, limited atonement, yung tulip, irresistible grace and perseverance of the saints. We can all summarize it as an expression of God's love and grace, right? Sa lahat ng mananampalataya, as simple as that. At kung totoo yun sa mga doktrina na natututunan natin, totoo rin yan pagdating sa mga spiritual na kaloob. Every time na ginagamit natin ito. Nakaranas na po ba kayo na magpapadeliver kayo ng isang mahalagang package? Tapos dumating po yung delivery rider sa inyo na wala yung package na pinadala nyo? That's not the intention. The gifts are just delivery system, and the package is the love of Christ. And so every time we exercise the spiritual gifts, bit-bit po natin as mga delivery riders yung pag-ibig ni Kristo, at yun po yung pinapadama, yun po yung ibinibigay, yun po yung inilalapat natin sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. In Ephesians chapter 4 verse 16, anong sabi po doon ni Pablo? When the body do the work of the ministry, it builds itself up in love. The body builds itself up in love, and the love that builds the church is the love of Christ. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ito po yung dapat na itanong natin. Ito po ba yung naipapadama at napaparating na mensahe natin sa ating mga kapatiran tuwing ginagamit natin ang mga kaloob natin at tuwing tayo po ay nagmi-minister sa loob ng church? Because it is really love shown in the face of Christ that builds up the church and not our abilities and gifts. Inuulit ko po, ang tunay na nagmamature, ang tunay na nagbi-build up, ang tunay na nagpapatatag sa iglesia yung pag-ibig ni Kristo, hindi yung mga husay natin sa kaloob. Hindi yung particularly yung mga paglilingkod natin. Those are just delivery system.
those are just packages that wraps the very gift of Christ's love that will really build up the church. At hindi ba ito po yung failure ng mga taga-Korinto? Kasi ang gusto nilang ipakita sa kanilang exercise ng kanilang spiritual gifts ay yung sarili nilang husay, sarili nilang galing, at yung sarili nilang imahe. No wonder, sa Corinthians, sa chapter 3, maraming division na nangyari sa kanilang church. Hindi ho ba? Anong sabi ng iba sa kanila? I am of Paul. No, I am of Apollos. Hindi, ako kay Cephas. Yung iba naman, ang sabi, hindi, ako kay Kristo. Why? Because they are what? They are envious of one another and boastful of one another. Pero anong sabi ni Pablo? But love, Christ is not boastful. Christ is not envious. Love is not boastful and envious. In chapter 6, alam niyo po, nangyari sa mga taga-Korinto, dumating pa sa punto na nagdedemandahan sila. Brother against brother. At ang sabi ni Pablo, ang masakit even in the face of unbelievers. Because they are resentful and rude towards one another. They keep records of wrong. Pero anong sabi ni Pablo? But love is not rude. Love does not keep records of wrong. That has become the problem sa kanilang church. And in chapter 8, alam niyo po nangyayari sa kanila, they have become an obstacle to the faith of weaker brethren sa kanilang church. Dahil ipipilit nila yung knowledge nila, yung maturity nila, to the point na tinitisod na nila yung mga mahihina at bagong kapatiran nila sa iglesia. Because anong sabi nila? We don't want to endure with the weaker brethren. We don't want to bear their weakness. Pero anong sabi po ni Pablo? But love endures all things. Love bears all things. Alam niyo po, nakalulungkot kasi sa chapter 10 ang mas mabigat. Pag naglo-Lord's table po sila, dumating sa punto na kung sino po yung may-ari ng bahay, kasi house churches sila noon, pag naglo-Lord's table po sila, meron pong 2 room na nangyayari. Yung tinatawag na triclinium, at yung sa labas is yung atrium. At kapag yung tao ay close doon sa may-ari, doon sa mayaman na may-ari ng bahay, doon siya sa triclinium. Yung pagkain na ginagamit sa Lord's table sa kainumin sa triclinium, mas masarap, mas mamahaling alak. Tapos yung mga tira-tira at yung mga substandard ay doon nilalagay sa atrium, doon sa mga mahihirap nilang kapatiran. And no wonder in chapter 11, anong sabi ni Pablo sa kanila? Hindi banal na hapag ang ginagawa ninyo. When you come together, it is not the Lord's table that you do, because when you come together, that is not for the better, but for the worst. Imbis na yung Lord's table ay maging meal that unites them, ginamit nila yung Lord's table nila bilang meal na nag-divide sa kanila sa mga matataas, mayayaman, at doon sa mga mas mahihirap o hindi nagbebelong sa kanilang status. Because they are arrogant and proud. But Paul said, love is not arrogant. Love is not proud. You see, there's one good lesson that we can learn from here. Many of the problem in the church is rooted in the failure to love. Maraming mga problema po sa loob ng iglesia ay nakaugat doon sa ating pag-fail to take the path of love, to take the more excellent way. And that is why here, sa usapin ng paglilingkod sa church, inilagay ni Pablo sa gitna yung love chapter, because at the end of the day, this is what is missing in the church of Corinth. In chapter 1, Paul said, I thank God because you do not lack in the gift of speech and in the gift of knowledge, and you are abounding in all spiritual gifts. But Paul said, but you are missing the most important part. You are skipping the most important part. And that is to grow and abound in the grace of love. Kaya nga maganda, mga kapatid, i-assess natin ito. Alam ko po, mahirap po sa atin na lakaran itong landas ng pag-ibig.
dahil tayo pa rin po'y nag-struggle sa ating pride, sa ating pagmamalaki, o sa ating mga sariling self-image. Pero tandaan po natin mga kapatid, walang pamalit sa pag-ibig. Wala pong spiritual gifts, sipag sa ministeryo, galing sa mga kaloob, ang maaaring pumalit sa kahalagahan ng pag-ibig sa loob ng iglesia. At ito po yung danger na maaaring kahulugan ng ating church, yung subukan po nating tapalan at tabunan yung kawalan ng pag-ibig sa loob ng church sa dami ng mga paglilingkod at mga ministries na ginagawa natin. And as sinful beings, this is what we try every day. We try to replace the things that can never be truly replaced. And that is what Paul is saying, mga kapatid. At naman po, dito po sa inyong iglesia sa CRC, I hope that your love for God and your love for one another is what will really define your church. Not theology, not your giftedness, hindi po yung hospitality ninyo at yung ganda at dami ng mga gawain ninyo. Kasi ang sabi po sa John chapter 13 verse 35, by this people will know that you are my disciples if you what? Love one another. Hindi po sinabi ni Christ doon that people will know that you are my disciples kung magagaling kayo sa theology. Kung kayo ay napaka-hospitable na church o marami kayong mga gawain. Hindi. If you really love God and if you love one another. But you see, when we really love God and if we really love one another, we will pursue theology and doctrine, right? Kung mahal talaga natin ang Panginoon, there we will pursue doctrine and theology. Kung mahal talaga natin ang Panginoon na ng bawat isa, we will also serve one another. At kung talagang mahal po natin ang Panginoon, gusto ko pong isama ito, napakahalaga, we will also exercise all means of grace, and that includes church discipline. Sapagkat yung church discipline ay isang uri din po ng pagmamahal ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Ang sabi ng writer ng Hebrews sa Hebrews chapter 12, do not despise the discipline of the Lord because the Lord disciplines the people He loves. Kung minsan po iniisip natin na yung expression ng pagmamahal ng Panginoon ay nakikita lang sa pakikinig natin sa salita pag nakakapag-take tayo ng Lord's table. Pero kapag tayo po pala ay nadidisiplina, isa rin po yung pribilehiyo para sa atin dahil inilalapat ng ating Ama sa atin yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Discipline is also a form or an expression of love by the Lord Himself. And so I pray ng yung iglesia po ay tunay na mag-abound dito sa pinakamahalagang bagay na ito. Because at the end of the day, at dito na po ako magtatapos, we can find ourselves exhausting our strength and exercising all spiritual gifts. We can find ourselves giving our bodies to be burned in the ministry, having all wisdom and knowledge, and yet if we have not love, sabi ni Pablo, we are nothing and we gain nothing, we amount to zero. At naniniwala po ako, ito yung huling-huling bagay na gusto nyong mangyari sa inyong iglesia, na ito po ay hindi po magkaroon ng magandang impresyon sa Panginoon. At yung mga ministeryo po ninyo ay mawala ng value sa harap ng inyong Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya nga, upang maiwasan natin ito, we must always take the more excellent way above all else. Because we must remember that it is love that really gives value to the gift, and it is love that is really the intended message of the gifts. Alam niyo po, meron pong isang fraud na painter na ang pangalan niya ay si Han van Meegeren. Nabuhay po siya noong time ng Nazi Germany. At ang kanya pong ginawa ay naging forger po siya ng isang Baroque painter na nagngangalang si Johannes Vermeer. Sa sobrang kanya pong desire na maging forger ni Johannes Vermeer, inaral po niya for 6 years. Maski yung mga brush na ginagamit ni Johannes Vermeer, yung canvas na kanyang ginagamit, yung mga pigments sa painting, at binasa niya po lahat ng biography ni Johannes Vermeer.
And sa loob po ng 6 na taon, nagsimula na po siyang mag-forge ng mga painting ni Vermeer, yung kilalang painter. Ang dami po niyang mga art collector na naloko. And for the longest year, alam niyo po, kumita ng milyong-milyong dolyar itong forger na ito, na si Meg Green. But as technology grows and advances, he was caught. Nahuli po na yung mga painting na binenta niya ay finorge lang pala niya. And he was prosecuted. And you see, my brothers and sisters, meron pong darating na haharapin tayo that is greater than any technology that will really expose the kind of service that we did. Kung paano natin ginamit yung mga kaloob at kung paano natin kinundak yung mga ministries sa loob ng ating iglesia. At isang bagay po, ang alam kong ayaw ninyong mangyari, that you will be found as fraud in the face of your King. And so make sure you use the most valuable items, silver, gold, and precious stone, aka love. Tayo po, mga kapatid, ay magwakas sa pananalangin. O aming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo. Alam po namin na kami po ay tunay na lipos pa rin ng pagmamalaki at yung mga puso namin ay hindi pa rin po fully purged ng mga maling motibasyon at makasariling mga motibasyon sa paglilingkod sa iyo. Ngunit ang dalangin namin, Panginoon, na itong pangangaral ng iyong salita ay patuloy niyo pong gamitin upang kami, O Diyos, ay patuloy na maging dalisay at katanggap-tanggap. Hindi lamang ang katayuan namin, kung hindi maski, Panginoon, yung aming mga paglilingkod at serbisyo sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, wala na pong kondemnasyon sa amin, oo. Pero ang nais din po namin, Panginoon, is maging pleasing sa iyo yung mga service na ginagawa namin. And so, Lord, help us if some here ay meron po, Panginoon, ng mga ill motivations. Gamitin niyo po mga paalala ng iyong salita na ito po, Panginoon, ay patayin namin at immortify namin. Because the danger is, itong mga wrong motivations na ito na humahalo sa motive ng love ay maaari pong mag-take over sa aming mga puso. And ayaw po naming mangyari yan sa aming sarili at sa buong iglesia. Kaya nga po, gawin din po namin ang buong pananambahan sa araw na ito. Dahil meron po kaming tunay na pagmamahal sa aming Panginoong Hesus at pagmamahal din po sa aming mga kapatiran. Sa iyo lamang po ang kapurihan, ang imahe mo, ang siyang magningning at makita sa pananambahang ito at sa iglesyang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.